Naku, na mabuti binanggit mo yan, nabubwisit presenting ako all sa the kanya. acknowledgement receipt, stating all the names and the last names. Hindi lang yun, alam mo marami siyang mga snide remarks. Meron And the siyang mga snide remarks dagdag na also. mga may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo mahilig tong paporma pa. Mhm. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag na himas-masa sa kanya, ibalik sa akin yan. Mhm. Dapat ganun eh. Wala eh, itong kaibigan mo, eh, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Baka gusto naman niya maging patas lang. Sus Marios, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Live po niya napanood ang isinagawa ng impeachment trial dito sa impeachment trial dito sa Senado. Kasama po natin ang dating Chief Presidential Counsel ng Duterte administration, walang iba kundi si Attorney Salvador Panalo. Attorney, ano pong masasabi niyo? What is your assessment? Ano bang napatunayan ng prosecution sa ginawang direct examination doon sa state auditor? Nakatulog yata ako eh. Hindi, alam mo ang punto ko, hindi ko maintindihan. Kasi kung ako ang abogado, papadismiss ko kagad yung Article 1. Why? Kasi nga di ba, paulit-ulit ko na sinasabi. Sabi ninyo, preliminary. Mhm. Sabi nyo, hindi final yung finding nyo na may irregularity. Eh kung hindi pa pala final, why are we all here discussing and prosecuting Article 1 when there is no basis at? Mhm. Wala kasing final decision pa yung COA. Exactly. So anong idinidemanda mo sa Vice President kung wala naman palang penal na irregularidad? Kasi sang-ayon sa inyo, ang finding nyo, non-compliant. Mhm. So if it's not compliant, subject to review. Yung decision nyo, kasi nasabi nyo yan preliminary. Mhm. Para sa depensa, hindi, compliant kami eh. Pero pinagpipilitan, hindi, kasi ang interpretasyon nila, hindi kasama yon. Mhm. O ang interpretasyon ng depensa, hindi naman kailangan eh. Mhm. So madalit sabi, yung issue yun, tatalakayin pa yan. Kaya nga may review. Mhm. Pupunta ka sa commissioner on audit. Mhm. Pag nanalo ka doon, nanalo prosecution, tatakbo ka na naman sa taas. O sa madalit sabi, bakit tayo nagbibista? Dapat itong Article 1, i-dismiss na yan. So dapat hintay muna natin yung final Exactly. decision ng COA dito sa lahat ng allegations. Kasi lumalabas, nag-appeal na pala eh. Yes. Oo. Nakabinbin pa. Sinasabi niya pa nga, under evaluation. Yes. Tapos paulit-ulit, hindi final. What are we doing here? And she even said naging compliant ang Huh? the witness also stated na compliant yung DepEd but open for na pwedeng i-reopen daw ulit yung ginawa nilang auditing kung may basis daw po. It only shows na talagang hindi pinal. Aha. You get the point? No? Hindi binabalidate mo lang yung sinasabi ko. And the style of the prosecution Naku, mabuti binanggit mo yan, nabubwisit presenting ako all sa the kanya. acknowledgement receipt, stating all the names and the last names. Hindi lang yun, alam mo marami siyang mga snide remarks. Meron And the siyang mga snide remarks dagdag na also. mga may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig tong paporma pa. Mhm. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag na himas-masa sa kanya, ibalik sa akin yan. Dapat ganun eh. Wala eh, itong kaibigan mo, eh, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Baka gusto naman niya maging patas lang. Sus Marios, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Either or. Mhm. Kasi you have been emphasizing for this past few days ng impeachment trial court na walang finality. The non-basis of this article. Wala eh. Yeah. Kasi you will only sue Mhm. if you have a final decision of irregularity on a government agency. Mhm. Kasi, as far as they're concerned, penal na to sa atin. Mhm. Eh, meron review eh. Mhm. But my question is, Attorney Sal, with that in mind, nung pinopoint mo, and pipinayagan na magkaroon ng impeachment for that article po, at present ng mga acknowledgement receipt, at pinapakita dun sa public, ano bang gusto nilang ipakita sa public na magkaroon ng trial by publicity with only showing all Yun these nga. receipts na wala pa namang finality? Yun eh. Sinisiraan nila itong si
BP Sara na non-compliant, kesyo, kung ano-ano, paninira lang talaga ang ginagawa eh. Eh, kayo na nga nagsasabi na hindi pa kayo sigurado kung yung finding nyo, i-affirm o hindi. Eh, bakit yung inilalabas yan? But with the buong araw na to na nagsalita at direct examine ni Attorney Kapunan, yung state auditor, napatunayan ba niya na nagkaroon ng misuse ng confidential funds ang Vice President, ang parehong office ng OVP at ng Department of Education? Wala nga eh. Kasi nga, babalik ulit tayo doon. Hindi nga pinal yung finding mo eh. So ano bang ginagawa pa natin? Kailangan ipinal nyo muna saka kayo magdemanda. So walang basis at all yung mga sinabi Wala. niya na that the possibility na nagkaroon ng misuse for the personal. Yun ang sinasabi nila, may misuse. But sila rin ang nagsasabi, pero hindi pa final itong aming sinasabing misuse. Oh, bakit mo sinisiraan si Vice Presidente? Eh, may technicality din kasi sinabi din dun sa earlier report, di ba? Na? Presenting dun summary po, ng report po na present kanina na nagkaroon sila ng disbursement ng ganitong date, hindi pa nare-release yung confidential funds. Saan sila kumuha ng pera ng Ay, yun nga tinatanong ng Kaya dinedisallow doon ng COA. Ibig sabihin, naggastos muna tapos parang reimbursement. O ibig sabihin kayo nga may atraso eh. Dahil nag-a-advance pa itong mga nagtatrabaho para sa inyo. Tapos tuloy, kaya nung mag-liquidate, sobra. Is it anomalous? Maanomalya ba yung gano'ng klase? Hindi mali yan. It only nga shows na these people are spending their own money. That's why they're asking for reimbursement kasi ang bagal nyo magpalabas ng pera. Tapos, nagpalabas na nga kayo ng pera, sasabihin nyo pa, irregular yung ginagawa namin. Compliant naman kami. You keep on insisting na non-compliant. And yet, you're suing us for something which is not final. Ano ba yan? So, what do you think ang dapat gawin ng defense? I will not tell them what to do, but if I were a lawyer and there is an impeachment trial involving the same facts on Article 1, I will move for a dismissal of the case of that Article 1. Right away. Or, if I were the presiding officer, I will call the attention of my colleagues. Why are we doing this? Walang basis ng article, i-dismiss natin to. Di ba? And stop O di gusto niyo, i-file niyo after. Di ba? Otherwise, you're wasting our time. file it after Kasi 25 tingnan mo, days. Hana, what can you get by asking about 5 witnesses testifying on something that they found irregular, which is not yet final? Kasi as far as they're concerned, it's irregular. But paano kung yung commissioner audit will not agree with you or the court will not agree with you? O di wala. Di nagsayang lang tayo ng oras. And money. Money, lahat siya. Pati waste of time. O kaya nakakatulog tuloy ako sa boredom. But I have to be here because I really have to monitor it. Nice way to monitor. You're monitoring it Oo nga. live. Kahit na foul weather, nandito tayo, di ba? But what are your expectation? Kasi yung mga succeeding witnesses is coming from the Department of Education, Office of the Vice President, yung mga minimension nila kanina ng mga officers na mismo nag-liquidate. Parang lalabas hostile witness yun. Really? O kasi sila yung sila yung mismong nag-disburse, di ba? Sila di naman yung accountable. At saka nayayamot akong pakinggan yung sinasabi ng testigo na accountable officer ay si Vice Presidente. Nakakalimutan nila under the joint circular, there are 2 accountable officers. Pero hindi end yung dalawang sabay. Kasi nakalagay doon or. Not and or. Kung sino may hawak at sino nag-implement ng pera, siya ang dapat na accountable. Kaya nga or. Sabi nila, hindi, kasi pumirma si Vice Presidente. Pumirma siya sa programa. Ito ang program. Okay na sa akin to. Sige, implement nyo. O, ikaw ang payee. Ikaw ang hawak ng pera. Patupad mo na yan. O, so, hindi si Vice Presidente ang accountable. Ikaw. Under that joint circular. So, kahit na doon mo palabasin, talagang hindi
guilty si Inday Sara doon sa demanda nila na may irregularity ng pag-disburse ng pondo. Yan ang maliwanag eh. And last what is your message sa mga nanonood ngayon? What are the Filipinos who are having this kind of thoughts na kami may because of the irregularity, because of the acknowledgement receipts, and doon pa lang na magiging basis nila that the Vice President is Eh nakikita ng tao, sa tingin ko kasi umiikot ako, di ba? Galing lang ako Cebu, 3 araw ako doon. Para pareho sinasabi nila, bakit ba nag-i-impeachment tayo? Eh wala naman silang ebidensya. Tapos yung prosecution, wala nang ginawa, kundi manira, kahit na hindi dapat sasabihin. Meron siya mga sinasabing mga scam. Ngayon naman, may Superman, may salad. Ano ba yan? Sabi niya, marami nang ayaw manood eh. Siguro pag nag-survey, tingnan natin kung may nanonood pang ganun kasing dami nung nagsimula ito. At according to the latest survey of Octa Research, ang sinabi nila is, sa karamihan ng mga Pilipino ay nagsasabing, hintayin muna nila kung ano yung magiging kahihinatnan ng impeachment trial before they judge or decide na guilty nga si Vice President Sara Duterte. Kasi 25% yung gusto siyang i-absuelto. Tapos 21%, hindi, 21%, basta mas mababa yung conviction eh. Yung natira, magdi-decide daw sila. Pero kung nanonood sila, palagay ko, by this time, nakadesisyon na sila na wala. Lalong-lalo na kung nakikinig sa atin. Dahil pinapaliwanag na wala akong basis eh. Yung Article 1. O, pati Article 4, wala rin basis yun. Maraming So, salamat. dalawa na. Thank you so much, Attorney Sal Panel, for that assessment, and we will still have you here on SMNI to assess more doon sa mga susunod pa ng mga impeachment hearing dito po sa Senado. Maraming salamat, Attorney Sal Thank you, Panel. thank you.